Lakers may 3 adjustment na dapat ayusin para manalo sa Game 2 laban sa Timberwolves. At Jonathan Kuminga sa Nets ipagpapatuloy ang career. Barkley nakatikim kay Curry, pinrangka, gustong sirain ang chemistry ng Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Bagaman maaaring bumaba sa normal ang shooting ng Minnesota sa mga susunod na laro, may ilang aspeto na kontrolado ng LA na kailangan nilang ayusin upang mabago ang takbo ng serye. Una, kailangang maintindihan ng Lakers ang kahalagahan ng sandali. Matapos ang ensayo noong Martes ng hapon, sinabi ni JJ Redick na kailangan ng Lakers na maglaro ng mas matindi at mas organisado. Sa lahat ng paggalang, kung kailangan pang paalalahanan ng isang team pagkatapos madumina na mas seryoso at detalyado ang scouting at paghahanda sa playoffs, hindi ito magandang impresyon para sa sinumang leader sa Lakers. Mula kay Redick hanggang kay LeBron James, Luka Doncic at sa buong roster, hindi dapat iyon ang simula ng listahan ng kailangang ayusin ng Lakers. Si Doncic ay 26 na taong gulang pa lang pero naglaro na siya sa NBA Finals noong nakaraang season. Oo, bago pa lang siya sa Lakers locker room pero bilang pinakamagaling na manlalaro ng koponan, kung nararamdaman niyang hindi handa ang mga kasama niya, kailangan niyang kumilos at paalalahanan sila tungkol sa bigat ng misyon nila. Ang katotohanan ito ang unang Game 1 sa LA mula noong 2010-11 season. At saka lang nila nare-realize ang nasayang nilang pagkakataon. Hindi ito magandang pagninilay sa kalidad ng liderato ng Lakers. Pangalawa, maligayang pagdating sa playoffs, JJ. Sa simpleng pananalita, nilampaso ni Timberwolves head coach Chris Finch ang baguhang si Redick sa coaching. Ginamit ni Redick ang halos eksaktong parehong game plan mula sa huli nilang pagkikita ng Wolves. Sa pagiging patas, nanalo ang Lakers noon ng komportable pero dapat tandaan na hindi naglaro sina Rudy Gobert at Julius Randle sa larong iyon. Dumating si Finch sa Game 1 na may mga bagong taktika batay sa nakita nila sa video at hindi naka-adjust ang Lakers. Si Vanderbilt ay isa pang halimbawa. May mga sandaling nasa loob siya ng court pero wala naman si Edwards. At dahil sa limitadong offensive skill set ni Vanderbilt, kapag bahagyang nawala ang kanyang epekto sa depensa, mabilis siyang nagiging unplayable. Kung hindi magdadala si Redick ng mas mahusay na game plan sa Game 2 o kung tatagal siyang muli sa pag-a-adjust gaya sa Game 1, baka mapahamak na talaga ang Lakers. Pangatlo, LeBron James kailangan maging involved. Ang papel ni James sa Lakers ay lubos nang nagbago mula sa offensive engine patungong defensive Swiss Army knife. Ito'y dahil na rin sa pangangailangan dahil hindi mapagkakatiwalaan ang center rotation ng Lakers. Hindi kumpiyansa si Redick na bigyan ng malaking papel si Jackson Hayes sa seryeng ito at mas hindi pa kay Alex Len. Nang mabigo ang trade para kay Mark Williams, naging malinaw na kakailanganin ng Lakers na umasa sa mga lineup na walang natural na sentro at kailangang malaking parte si James dito. Dagdag pa rito ang bola sa kamay ni Doncic halos sa lahat ng pagkakataon at mula nang bumalik si James mula sa groin strain, hindi niya na ibibigay ang konsistenteng antas ng laro na kailangan ng Lakers. Matapos ang Game 1, inamin ni Redick na kailangan nilang gumawa ng mas marami para ma-involve si James sa opensa. Isang pahayag na talagang nakakagulantang. Si James ay marahil ang pinaka-gifted na manlalaro na nakita ng mundo at ang pinakamahusay sa kanyang henerasyon. Kung pagkatapos ng isang crucial playoff game, ang takeaway ay, oo nga pala, dapat ginamit natin siya, ibig sabihin ay ginagawa mo na ang trabaho para sa kabilang team. Sa depensa, madalas ay nasa no man's land si James habang iniiwas siya ng Minnesota sa primary actions nila. Sa mga susunod na laro, kailangang mas aktibo si James sa depensa, tumakbo agad pagkatapos ng stops, at mas malaking bahagi ng half-court game plan ng Lakers kaysa sa Game 1. Anong masasabi nyo sa adjustment na ito, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, matagumpay na nakalabas ang Golden State Warriors sa pambungad na weekend ng NBA Playoffs. Nakuha nila ang Game 1 laban sa second-seeded Houston Rockets sa isang larong nakatuon sa depensa kung saan sina Steph Curry at Jimmy Butler ay naging sobra para hawakan ng Houston. Sa pag-usad ng serye at posibleng sa kabuuan ng playoffs, tila may malinaw ng pananaw ang Warriors. Gayunpaman, ibig sabihin din nito na maaaring hindi na balikan ng Golden State ang paglalagay kay Jonathan Kuminga sa kanilang rotation dahil ang former lottery pick ay hindi pa muling nakapaglalaro para sa kanila mula pa noong 11 ng Abril. Habang ang isang injury ang siyang sumira sa takbo ng kanyang season, isang bagong ulat ang nagpapahiwatig na maaaring gumalaw ang Golden State kasama ang isang dating kapartner sa trade upang mailipat si Kuminga.
Ayon sa Mark Stein Substack, tinutuklas ng Golden State ang posibilidad ng isang sign and trade kasama ang Brooklyn Nets dahil sa posisyon ng huli na may malawak na cap space. Kaya naman, maaaring magkaroon ng saysay para sa Golden State na ipadala ang batang forward sa Brooklyn kapalit ng kanilang pick mula sa Dennis Schroeder deal at iba pang assets. Bago ma-injury, nag-a-average si Kuminga ng 21 puntos kada laro noong Disyembre at mukhang papunta na siya sa pagkakaroon ng contract extension sa Golden State. Ngayon, sa kung paano naayos ang rotation, mukhang mangyayari na sa ibang team ang kinabukasan ni Kuminga. Hawak ng Nets ang ika-6 na pinakamataas na tsansa na makuha ang first overall pick this 2025 NBA Draft at ang pagkuha kay Kuminga ay maaaring makatulong sa Nets na simulan ang pagbuo ng isang kawili-wiling batang core sa Brooklyn. Ano sa tingin nyo dito kay Kuminga mga kaibigan? Para naman kay Butler, matapos ang panalo laban sa Houston Rockets, dumepensa si Golden State Warriors star Stephen Curry para sa kanyang teammate sa isang pag-uusap kasama ang NBA legend na si Charles Barkley. Nagpadala ng matinding mensahe ang Golden State Warriors sa Game 1 ng unang round ng NBA Playoffs. Madaling tinalo ang Houston Rockets na halos walang naging laban. Pinangunahan ni Stephen Curry ang koponan sa pamamagitan ng 31 puntos at in-interview siya pagkatapos ng laro ng NBA on TNT kung saan ibinahagi niya ang kanyang saloobin kay NBA legend Charles Barkley. Naging mahalagang bahagi si Draymond Green lalo na sa pagkontrol sa rebounds at pagbibigay ng enerhiya na kailangan ng Warriors. Isa pa sa mga namukod tangi ay si Jimmy Butler na tumayo bilang leader habang nakaupo si Curry sa bench. Mula nang sumali si Butler sa Warriors, niyakap niya ang spotlight ng playoffs. Ang kanyang kakayahang mabilis na umangkop sa sistema ng koponan at mag-ambag sa parehong depensa at opensa ay naging dahilan kung bakit swak siya sa tabi ni na Curry at Green sa kanilang kampanya para sa postseason. Habang buo ang roster at nakatutok sa isang malalim na playoff run, binigyang diin ni Curry ang matatag na chemistry ng koponan, hindi lang sa loob ng locker room kundi pati na rin sa loob ng court. Sa kanyang pakikipag-usap kay Barkley pagkatapos ng laro, ipinagtanggol ni Curry ang elite status ni Butler, binigyang pansin ang kanyang epekto sa laro at pinatibay ang kanyang posisyon bilang isa sa mga pinakamahusay sa liga. Tumugon si Curry sa pahayag ni Barkley tungkol kay Jimmy Butler. Sa isang segment ng NBA on TNT, nagtanong si Charles Barkley ng may kaunting pagkukwestiyon. Hindi siya kasing husay mo pero isa siyang magandang second closer na magkaroon sa team, tama ba? Hindi nag-atubiling dumepensa si Curry para kay Jimmy Butler. Jimmy's nice, huwag mong pagkamalian yan, sagot ni Curry. Ipinagpatuloy niya ang pagpuri kay Butler na dala niya ang mga koponan sa finals. Ang dinadala niya sa amin ay isa pang manlalaro na komportabling may hawak ng bola. Lumilikha siya ng mga play para sa sarili niya at para sa iba. Sa larong ito at sa iba pang mga pagkakataon, nakakagawa siya ng milagro sa wala. Sa mga komentong iyon, nilinaw ni Curry, ang halaga ni Butler ay higit pa sa stats. Tumayo ang Warriors guard para sa isang manlalaro na paulit-ulit na nag-deliver sa mga high-stakes na sandali ng kanyang karera. Pahayag ni Butler tungkol sa playoff brilliance ni Curry matapos ang panalo ng Warriors kontra sa Rockets sa Game 1 ng kanilang NBA playoff series. Tinanong si Butler tungkol sa performance ni Curry at hindi siya nagpakipot. Ang tanging taong nakakaalam kung ano ang lalabas sa organized chaos ay ang mismong gumagawa nito, ani Butler tungkol kay Curry. Ipinakita ng paghanga ni Butler ang respeto sa pagitan ng dalawang pinakamahigpit na manlalaro sa liga. Sa pangunguna ni Curry, tila talagang nakatutok na ang Warriors habang hinaharap nila ang natitirang bahagi ng serye laban sa Houston. Anong masasabi nyo sa sagot ni Curry kay Barkley mga kaibigan? Anong masasabi nyo sa sagot ni Curry kay Barkley mga kaibigan?